Kamakailan ay nag-announce po ang Geely Philippines na starting July 31, 2024 ay kinalulungkot nilang sabihin isasara na ang isa sa pinakamalaking dealerships nila. At yan po ay ang Geely North EDSA. So lilinawin ko lang guys, hindi po magsasara ang Geely Philippines. Ang magsasara lang po ay yung dealership nila sa North EDSA. Medyo marami pong nagulat sa balita na ito, especially yung mga Geely owners. Kasi alam nyo guys, yung Geely sa North EDSA, yan po ang pinakamalaking dealership nila. Medyo matagal na po ito kasi nag-open ito noong October of 2019 bago nag-pandemic. Malaki po ang showroom nito na kasya kahit na 20 units nila. Dito po nila dinisplay yung Geely Coolray na sa buong Pilipinas ay bumenta na ng mahigit 4,000 units. Geely Okavango na mahigit 3,000 units ang naibenta. Ang GX3 na merong mahigit 400 units sold. At mahigit 300 units ng Geely M Grand. So marami-rami na po ang naka-Geely dito sa Pilipinas. Kaya may mga Geely owners na nabahala. Baka daw simula lang itong sa North EDSA na magsasara tapos unti-unti ay mawawala na ang Geely. Mas mga nag-worry yung mga naunang bumili noong mga 2019 or 2020 kasi maglilimang taon na yung unit na nabili nila. At alam naman po natin na ang mga sasakyan kapag yan ay 5 years pataas ay nangangailangan na yan ng mas matinding maintenance. Paano nga naman kung halimbawa masira yung unit nila? Saan na sila magpapagawa or saan sila bibili ng pyesa? Tapos yung mga nagbabalak palang bumili ng Geely ay nagdalawang isip tuloy kasi akala nila mawawala na ang Geely sa Pilipinas. Baka nga naman kung ngayon sila bibili ay bigla silang maiwan sa ere. Parang yung nangyari sa akin. Dati po kasi bumili ako nung Rakal na 3 wheels na panghakot. Pagkaraan po ng ilang buwan, yung Rakal na binilhan ko ay nawala na. At ngayon ay wala na talagang Rakal motorcycles. So yung mga nakabili po ng Geely at yung mga nagbabalak bumili ay huwag po kayong mag-alala. Dahil tulad nga po ng sabi ko sa inyo kanina, ang magsasara lang po ay yung North EDSA. So ang tanong po dyan ay bakit nga ba magsasara itong Geely North EDSA? Ang sabi po ng iba ay dahil daw sa napakamahal daw kasi ng renta doon sa pwesto ng Geely na nahihirapan na daw yung kumpanya na bayaran ang rent. Kasi guys, bukod doon sa 1,160 square meters na showroom nila ay mayroon din po itong 2,600 square meters na after sales service area. At sigurado po na compare sa ibang commercial spaces ay mas mahal ang renta dyan sa may bandang North EDSA. Yan naman po ay sabi lang nung iba. Pero ang announcement naman po ng Geely, kaya daw isasara yung Geely North EDSA ay dahil sa magkakaroon ng pagpapalit ng management. Ang Sojitz G Auto Philippines or SGAP at ang Geely Automotive International Corporation or GAIC ay nag-announce few days ago na i-hand over daw ang operations ng Geely Philippines sa GAIC. Actually, ang transition po ay nagsimula mula pa noong July 1. Alam nyo guys, mula po noong 2019, ang may hawak po ng Geely dito sa Pilipinas ay itong Sojitz G Auto Philippines. At sila po ang nakapagtatag ng almost 40 dealerships dito sa buong Pilipinas. Yan po ay kahit na nagkaroon ng pandemic, naging matagumpay na partner po sila ng GAIC for almost 5 years. So simula po ng August 1, ang hahawak na po ng Geely Philippines ay yung Geely Automotive International Corporation. At ang hakbang daw nila na ito ay ang magpapatuloy at magpapatibay ng tagumpay ng Geely dito sa Pilipinas. Ika nga po ng Sojitz, we are proud of our achievements with Geely. Now that we are handing the business over to GAIC, we are confident in their ability to elevate the brand. We express our most profound gratitude to our valued customers, esteemed dealers, and industrious employees, and anticipate Geely's continued success in the Philippines. Ito naman po ang mensahe ng GAIC sa mga owners ng Geely dito sa Pilipinas at dun po sa mga nagbabalak na bumili.
We extend our utmost appreciation for the successful experience with Soji Auto Philippines, which has greatly contributed to Geely's growth in the country. We are thrilled to assume Geely's operations with continuous focus and passion. By leveraging our global strength, we will introduce products meeting Filipino consumers' needs. We commit to a seamless transition and continuing SGAP's legacy of excellence. Mixed emotions po ang mga Filipino car enthusiasts sa balita na ito. Kasi alam niyo naman, ito pong Geely ay Chinese car. At dahil sa tumitinding tensyon ng mga Pilipino at Chinese sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Tapos mainit na mainit din ngayon at very controversial ang mga pogo na mga Chinese din ang may hawak. At ang sabi nga nila ay nagiging ugat lang ng krimen dito sa Pilipinas. Kaya hindi maiiwasan na may mga Pilipino na maging haters ng mga Chinese products, including na po sa mga sasakyan na tulad ng Geely. Ang sabi nga ng iba ay unti-unti na daw siguro talagang ino-overtake ng mga Chinese ang Pilipinas. So guys, ano ang masasabi nyo sa issue na ito? I-comment nyo po yan sa baba. Huwag nyo lang pong kakalimutan na pairalin ang respect. And then isabay nyo na pong pindutin yung like. At doon naman po sa mga hindi pa nakakapag-subscribe or nakakapag-follow ay pakipindot nyo na rin yung subscribe button or yung follow button kung sa Facebook kayo nanonood. Meron nga po pala akong ginawang vlog tungkol sa history ng Geely. At kung gusto nyo po yung mapanood ay ilalagay ko po ang link sa description. Muli, ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing, palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!